pag-aalaga ng garden. Nasa tamang channel ka at samahan niyo ako. Hello, magandang buhay. Ayan, so nandito na naman tayo sa bundok. Magtatanim tayo ng luya. So ayan na, nasa likod natin yung natapos natin nung isang araw. Ayan, so ngayon guys ay itutuloy natin ang pagtatanim. So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung gaano ba dapat kalalim ang pagtatanim ng luya. So ito guys ay lalagyan ko lang ito ng flat. Parang yung ganon sa ginawa natin dun sa una. Ayan, so bali dapat ganyan lang siya guys. Ganyan lang kalalim yung ating gagawing flat. Tapos dyan natin ilalagay yung luya. So ayan guys, natapos na nating lagyan ng flat lahat ito. Hanggang doon, ayan. So tataniman na natin ito. So kung kayo guys ay gagawa ng flat na pagtatanan ninyo ng luya, dapat mga ganito lang siya kalalim guys. Oh. Ayan. Tapos kapag tatabunan ninyo, huwag nyo masyadong kapalan kasi mahihirapan umusbong yung luya. So ganyan lang dapat. Nandito yung binhi natin guys. Ito ko nilagay. Nabawasan ko na yan kasi tinanim na natin doon. Napunta dito sa akin. Yung mga ganito guys, pwede nyong dalawahin. Ayan. Pwede nyong baliin. Katulad dito. Ayan guys, so maglalagay na tayo ng luya dito sa ginawa nating flat. Ayan, so ganito lang yung spacing natin. Bale, ganyan kalahating dangkal lang. Pero depende yan guys. Kung malalaki kasi yung binhi ninyo, pwedeng layuan ninyo, ganon. Kasi, pag dito umusbong yung luya, dito siya lalaki. Ayan. Pero okay na yung ganyan guys. So, ganyan lang kami magtanim guys ng luya. Dapat ganyan lang siya kalalim. So, ayan na guys yung tinabunan natin ng lupa. So, bali, ganyan lang guys. Dito kayo kukuha ng pangtatabon ninyo. Katulad dito, pag nalagyan natin ng luya yan mamaya, dito din ako kukuha ng lupa na pangtatabon pag ganun. So, dapat hindi manipis at saka hindi rin masyadong makapal. Katamtaman lang guys. Yung alam niyo na hindi mahihirapan yung luya na tumubo. Ayan, so kapag maglalagay kayo ng luya guys, dito sa may flat, ayan. Kapag kaganyan lang kaliliit, mga ganito lang siya,
kapag mga ganitong size lang yung ating mga tinanim, huwag nyo masyadong paghiwa-hiwalayin. Dapat yung ganyan lang ang spacing niya. Tapos, kapag yung binhi nyo naman ay ganito, medyo malaki, dapat medyo, ano siya, isang dangkal lang pagitan. Ganon. Kasi, medyo malaki ang tubo ng mga ganito, guys. Mga ganito. Dapat ganyan lang. Huwag yung masyadong pagdikitin. Okay lang naman ng mga ganyan lang. Kaya lang, kapag ka tumubo dyan, tsaka dito, yan, magdidikit-dikit yung ano niyan, tubo niyan. Kaya mas maganda, medyo hiwalay siya ng konti. So, ganyan. Pag yung mga ganitong size. Ayan, mga ganyan lang dapat. So, hindi masyadong kita guys kasi mainit. Maliwanag masyado. Ayan. Tapos, kapag tatabunan naman ninyo yung mga ganitong size, ayan, yung mga maliliit, huwag masyadong makapal. Dapat medyo manipis lang. Kapag kayong mga ganitong size, yung mga medyo malalaki, mga ganon, ayan, okay lang na medyo yung makapal lang. Pero hindi yung masyadong makapal na makapal ha, yung katamtamang kapal lang. Basta kapag kayong mga ganito, dapat mga ano lang ang ano niyan, manipis lang ang itatabon nating lupa dyan. Ayan, katulad dito guys, maliliit. So, dapat medyo mababaw lang yung ating ano. Ganyan lang dapat yan. Tapos ito, kung mapapansin ninyo, medyo malalaki yung size niya. So, medyo kapalan din natin yan. Yan. Tapos, ano natin itong nandito sa baba. Yan. Para magsalubong. Yan. So, ganyan lang guys. Dapat, aayusin din natin yung pag ano para magandang tignan. So, bali ganun lang guys ang gagawin natin sa pagtatabon ng luya kapag tayo po ay magtatanim. So, thank you very much guys. Hanggang dito na lang. Sana po ay mag-subscribe kayo para updated po kayo palagi sa ating upload ng mga video. Thank you very much.